Let's pray. Diyos naming dakila, banal, papasalamat kami for tonight dahil binigyan mo kami ng panibagong araw para mabuhay, panibagong araw para makapag-aral kung sino ka at makapag-aral kung ano ang mga kasalanan na dapat namin makita at matutunan, O Diyos, para ito ay aming maiwasan, mamortify at ganun din, O Diyos, malaman namin yung mga tukso na pwedeng looming sa amin o nangyayari na sa amin ngayon. Kaya sa mga tinuturing na maliliit na kasalanan, turuan nyo kami na makita ito hindi bilang maliit, kung hindi bilang tunay na kasalanan laban sa iyong kabanalan. Pagpalain mo po ang mga discussion, pagpalain mo po ang mga ang mga magiging usapan at tanungan mamaya pagkatapos ng lecture. Maging ang mga members ng HRBC na available ay makasama rin po namin ngayong gabi. At sa iba pang nagbabalak na sumama. Pinupuri ka namin, O Diyos, pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, good evening ulit. So last Monday, pinag-aralan natin yung small sin or little sin ng laziness. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay yung tinatawag na little sin ng boastfulness. Sa mga susunod, disrespect at ganun din ay yung ritualism. Yan ang dalawang pag-aaralan sa mga susunod na Monday. So, kailangan lang nating mag-review ng kaunti kung bakit tinatawag itong series na Little Sins. Bakit siya tinatawag ng mga maliliit na mga kasalanan. May mga degrees talaga ng kasalanan pag pinag-uusapan yung tinuturo ng Holy Scripture. Meron talagang gravities, the varying or the different degrees ng gravity ng sins. Some sins are worse, some sins are worse, and some are worse sinners talaga. Sa harapan ng Diyos, iba-iba yung mga bahitang ng kasalanan. So may iba-iba yung pwede tayong pag-usapan na una, yung pagkakaiba ng intentional at unintentional na mga kasalanan. Sa Old Testament, merong different sacrifices. Kapag unintentional yung kasalanan at different sacrifices naman din kapag intentional yung kasalanan. Parehong yun ay kasalanan laban sa Diyos. Ignorance of the law excuses no one. So kahit na hindi mo alam at nalabag mo yung batas ng Diyos, yun pa rin ay kasalanan. Pero mas malala or mas grabe kapag alam mo na kasalanan yun, pero tinutuloy pa rin or ginagawa pa rin. So hindi ibig sabihin na out of ignorance ay hindi na siya masama at hindi ibig sabihin na alam natin ay kapantayon ng hindi alam. Mas may gravity yung tinatawag na sinning in the light. Habang nasa liwanag ay ginagawa yung kasalanan na iyon. Greater yung judgment ng mga nakapakinig ng gospel kaysa sa mga hindi nakapakinig ng gospel. At another is yung action. May mga kasalanan na panloob, iniisip pa lang, pero mas malaking kasalanan, mas mabigat na kasalanan, yung mga kasalanan na ginagawa na, sinabi na, ginawa na by actions. So it is true, sabi ni Jesus, na magalit ka lang sa kapwa nang walang dahilan, murder na agad yon. Pero yung murder by action at yung sama ng loob at galit, may varying yon. Malala talaga, mas greater, mas may gravity yung sin na totoong kumitil ng buhay ng isang tao. Pero hindi sinasabi na yung magalit ay hindi na murder. Yun pa rin na yung murder according sa Panginoong Hesukristo. Ganun din yung pagtingin sa babae ng may kahalayan, yun ay tinatawag ni Jesus na adultery. Adultery na agad yun. Pero may mas malala kung talagang totoong nag-commit ng adultery at hindi lang sa isipan. So merong
varying iyon. Mas malala iyong ginawa kaysa dun sa inisip. So actual deeds are worse, pero hindi ibig sabihin na hindi na sin yung nasa isip pa lang. Ganun din, may from self-harm to damning harm. Mayroong mga nagkukos ng self-harm ay mali at contrary ito sa image ng self-nurture natin, na inaalagaan talaga natin dapat ang sarili natin. Pero kung ito na ay dinadama yung ibang tao, that is a worse kind of sin. So, ibig lang nating sabihin doon na lahat ng kasalanan may potential na lumala. Natin, may cultivation ng graces, di ba? Bilang mga Kristiyano, lalo na sa mga nasa Reformed tradition, familiar tayo, i-cultivate yung graces, i-cultivate yung graces, i-cultivate yung virtues. Kailangan nating palaguin yung mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos, yung fruit of the Spirit. Pero sa pamamagitan nito, na nalaman natin, ang even sin has potential to grow worse. So merong pag pinabayaan yung kasalanan ng isipan, it can grow worse. It can grow na ito ay maging mas malaking kasalanan. So pati ang kasalanan ay nakukultivate, lumalago. At ganoon din, ang kasalanan, it is often clustered with other sins. So hindi lang siya mag-isa. Marami ang mga kasama. Ang kasalanan ay madikit. Nagdidikit-dikit yan. Very rare ang kasalanan na loner. Walang loner na kasalanan. Ang kasalanan ay palaging may mga malalapit na kaibigan. Pag nakakumit ay isang kasalanan, magkakasama na yan na kasalanan. At ang kasalanan ay violation ng kabalalan ng Diyos. Therefore, violation ito ng Christian holiness. So, kailangan nating tratuhin na lahat ng kasalanan, despite every degree nito, we should take it seriously. So, we cannot say na merong little sin per se. Walang little sin. Merong bad sin, worse at worst. Walang good sin. Walang kakaunti lang, walang okay lang. No, it's a big sin, bigger sin, at biggest sin. Yan ang vary. Yan yung kaya pag sinabing maliit lang naman na kasalanan, yan ay hindi totoo. So pupunta na tayo ngayon sa that's just a review doon mismo sa kasalanan ng boastfulness. 1 Corinthians chapter 1 verse 31, let the one who boasts, boast in the Lord. Kung sino man ang magmamataas, siya ay dapat magmataas. Ipagmalaki niya ang Panginoon. Ang usapin ng boasting or pagmamayabang, pagmamataas, asan na yan? Ayan, ang usapin ng boasting or pagmamataas, ibig sabihin may in-exalt siya, meron siyang itinataas na tao, o itinataas na bagay para mas makita talaga ng iba. Yun ang ibig sabihin ng boasting. Pagtataas ng bagay o tao para makita ng iba at hangaan ng iba. So, ang pride ay isang attitude or it's an umbrella attitude that extends to other sins. At napaka closely knitted, closely related ng pride at ganun din ng boasting. It is all about display. Pero alam nyo ba na yung biblical word both sa Hebrew at Greek ng boasting, same yung root word niya. Ang root word ng boasting ay glory. Glory. Kaya pag pinag-aralan natin yung word na boasting sa Bible, it is not sinful per se. Hindi lahat ng boasting ay makasalanan. It will depend kung ano yung pinagmamalaki, ano yung pinagyayabang, at papaano siya ginagawa. So again, yung word lang mismo na ng boasting ay to glory.
to glory. So, ang boasting ay hindi kasalanan in and of itself. Depende yan. Ano ba yung pinagmamalaki? Paano ba siya ginagawa? Ano ba ang motibo nitong paggawa nito? So according, itong reference natin ay yung Christian Holiness ni Pastor Noel Espinosa. Kumuha lang tayo ng 4 doon. At yung kinuha natin 4 doon ay under ng little sins. So ito po ay outline from Pastor Noel Espinosa. So si Pastor Noel, meron siyang tinalakay na 3 klase ng boasting. Una, good boasting. Mabuting pagmamayabang. Mabuting pagmamalaki. Pangalawa, yung self-boasting na hindi sinful. At pangatlo, yung makasalanang boasting, yung sinful boasting na talaga. So again, ano yung 3 category or ng boasting? Una, may mabuti na pagmamayabang. Pangalawa ay merong pagmamayabang ng sarili na hindi makasalanan. At pangatlo, merong makasalanang pagmamayabang. So yung number 1, yung sabi ni Pastor Noel na good boasting, ito yung to display the glory of the Lord. Ito yung pagmamalaki mismo sa Panginoon. That is not bad. That is good. That is precious. That is holy. That is even commanded. Utos mismo ng Panginoon yun. Ang utos ng Panginoon, 1 Corinthians 1:31, let the one who boast in the Lord. Inutusan tayong magmayabang. Inutusan tayong magmalaki. Inutusan tayong iyabang. Pero yung yabang na yun, iyayabang natin ay ang Panginoon. Ang iyayabang natin ay mismo ang Diyos. Galatians 6:14, but far be it from me to boast in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. Sabi ni Paul, kung meron kayo pagmamalaki ko ay ang krus ni Kristo. Ito yung isang text na ginamit ko nung kausap ko yung mga Jehovah's Witness. At nung pinag-usapan namin to, isa to sa parang bagong-bago sa kanilang idea na parang hindi pa nila napapractice, hindi common sa kanila yung boasting of the cross. Pero ito yung utos. Ito yung in-exemplify ni Apostle Paul. Ito yung good boasting. Pag ang pinagmamalaki mo ay ang Diyos, at ang pinagmamalaki natin ay ang Panginoon, ang pinagmamalaki natin ay ang krus, yan ay mabuting klase ng pagmamalaki. Hinahayag, hiniherald ang Diyos. Ganoon naman, mayroong pangalawang klase ng boasting. Yung boasting na yon ay self-boasting. Pinagmamalaki yung sarili, pero sabi ni Pastor Noel na not necessarily nakasalanan. Merong mga special cases. May special case kung saan hindi kasalanan ang ipagmalaki yung sarili. Makikita natin yan sa Proverbs 26, 4-5, Philippians chapter 3, verse 3 onwards to neutralize yung mga mga foolish boasting na yan. So tingnan natin ito. Proverbs 26 verse 4 and 5 at Philippians chapter 3 verse 3. Ayan, answer not a fool according to his folly, lest you be like him yourself. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. So meron tayong pagsagot sa mga bulaan at mga foolish na mga pagmamalaki. At ganoon din dun sa Philippians chapter 3, verse 3 onwards. Dito pinagmalaki ng Apostle Paul yung nakaraan niya. Pero para ito sabihin na mali yung pagmamalaki ng ibang mga Judaizers. Naalala nyo, sinabi dito ni Apostle Paul yung kanyang pedigree, yung kanyang matatawag natin na resume doon sa
nakalipas niya doon sa kanyang past bago siya maging isang mananampalataya. Kasi yung mga nasa circumcision party, sila ng mga na Pharisaical, Judaistic, pinagmamalaki nila na sila ay sumusunod sa ceremonial law. Pero sabi ni Paul sa verse 4 ng Philippians 3, though I myself have reason for confidence in the flesh. Kaya if anyone else thinks he has some reason, I have more. Kung meron daw ipagmamalaki ng iba, lalo na siya. Sabi niya, I was circumcised on the 8th day. Of the people of Israel, of the tribe of Judah, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to the zeal a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. So para labanan yung bulaan at hangal at false teaching na pagmamalaki, binigay ni Apostle Paul yung kanyang credentials. Sabi niya, kung may pagmamalaki kayo at mali yung conclusion nyo, eto, meron akong mas may pagmamalaki sa inyo. Pero itinuloy ni Apostle Paul, of course. Sinabi niya, pero lahat ng credentials ko, nothing. If I will count them as loss for the surpassing knowledge of Jesus Christ, my Lord. So, sinagot niya yung foolish boasting ng boasting din. Special case. Ganon din, another special case kung saan hindi kasalanan ang self-boasting ay kapag pinagtatanggol natin yung sarili natin from false charges. Ito naman yung nangyari kay Apostle Paul ulit. Kung saan kino-compare siya sa mga kinukumpara si Apostle Paul sa mga super apostles. Kaya sabi ni Apostle Paul, ilagay ko sa chat box natin. Yan. Yan ay 1 Corinthians 11:17-18. Sabi ni Paul, what I am saying with this boastful confidence, I say not as the Lord would, but as a fool. Since many boast according to the flesh, I too will boast. Magmamalaki siya dahil mayroong mga false charges sa kanya. May mga false na mga accusations sa kanya na hindi siya totoong apostle, hindi siya mapagkakatiwalaang apostle, hindi dapat siya pakinggan na apostle. Dahil sinasabi nila ang dapat pakinggan ito mga super apostles dahil magaling magsalita dahil hindi sila nagsasuffer katulad ni Apostle Paul. Kaya itong self-boasting, ito ay occasional. At ito ay, sabi ni Pastor Noel, it should be done with reluctance and compulsion. Hindi ito palaging ginagawa. Ito ay ginagawa sa mga specific scenarios lang at sa paraang napipilitan lang na gawin ito. Yan yung nakalagay dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 11 na hindi ito ang makikita natin na palaging ginagawa ni Apostle Paul pero napilitan siyang gawin ito. Yan, sa verse 11 of 1 Corinthians 12, let me put it here. Sabi niya, I have been a fool. You forced me to do it, for I ought to have been commended by you. For I was not at all inferior to the super apostles, even though I am nothing. So, minemaintain ni Apostle Paul na I am nothing. Pero napilitan siya na i-press yung kanyang position bilang apostle, yung kanyang pwedeng ipagmalaki dahil sa mga false accusations sa kanya ng mga super apostles na makasasama doon sa Corinthian church. It will be bad for them. Kaya pilit na ginawa to ni Apostle Paul. Hindi ito ginagawa for his own sake. Hindi siya nagmamalaki dahil gusto niya lang ng admiration nila. Kung hindi bilang apostle, nasa posisyon siya. Kailangang may gawin siya. Kailangan niyang ipagtanggol yung apostolicity niya. Dahil nakataya doon yung totoong doctrine, nakataya doon yung salvation at sanctification ng mga
members ng church. So kung ginawa ito ni Apostle Paul, it was done with compulsion. It was done with reluctance. Hindi ito ang ordinary, it's in special cases. Now, dun sa sinful boasting naman, of course, ito naman ay pag-exalt ng sarili, either subtle or open, para talaga sa self-glory. Ang pinaka main purpose, talaga ay self-glory. Alalahan natin si Apostle Paul, hindi self-glory yung point niya. Dun sa non-sinful self-boasting. Dito sa sinful boasting, talagang glorying in himself. Yun ang pinaka-purpose. At very closely related sa salitang boasting ay yung egotism. Yung egotism, yan ay, again, sabi ni Pastor Noel, iba yan sa egoism. Ayan, ang egoism ay self-centeredness. Ang egotism naman ay siya palagi yung gusto niyang pinag-uusapan. Ang gusto niyang center of the talk, ang lahat ng pinag-uusapan ay siya. Yun ay egotism. Gusto ko ako ang topic. Hindi ako ang topic. According sa Proverbs 27 verse 2, yung self-praise, pag pinupuri ang sarili, it always leaves a bad taste in the mouth. Yan ang sinabi ng Proverbs chapter 27 verse 2, let another praise you and not your own mouth, a stranger and not your own lips. General ng mga observational truth. Kahit sa kultura ka nabibilang, sa ang bansa, sa ang panahon, itong mga nasa Proverbs, general truth ito. It's always bad kapag nanggagaling sa atin yung pagpupuri sa atin. Parang ang picture ay sinusuotan natin yung sarili natin ng sariling medal. Binibigyan natin ng medal yung sarili natin. Kapag ibang nagbigay ng medal, lalo na sila ng mga nasa posisyon, that's good, that's honorable and worthy, di ba? Pero kapag yung sarili yung naglagay ng papuri, that is, it leaves a bad taste in the mouth. Hindi masama na purihin ang isang tao. Hindi masama. Pero hindi dapat na tayo, yung sarili natin, yung gumagawa nun sa mga sarili natin. At even sila na mga hindi tumatanggap ng papuri, pag ayokong pinupuri ako, ayokong tinithankyuhan ako, ayoko ng sinasabihan ako ng ang galing mo or what, or mga alam mo mga true naman. Naka 100 yung estudyante sa math. Galing mo naman. Ang sagot doon ay hindi rin naman artificial humility. It's ang sabi ni Pastor Noel, ang artificial humility, it's a backdoor of pride. Hindi ang sagot sa self-praise ay maling klase ng humility, artificial humility. Pag usap-usapin ng self-generated praise, it leaves bad taste of indecency. So hayaan natin na ibang magsalita, at kung ibang magsalita, hindi masama iyon. At kung tanggapin natin yun ng may pasasalamat sa Panginoon. At iwasan din natin yung, sabi niya Pastor Noel, na artificial humility na hindi totoo na klase ng pagpapakumbaba. Mas maganda pa siguro kapag may nagsabi ng ganon, mag-thank you na lang tayo. Uy, ang galing mo, ay salamat. Kaya okay lang yun. Another na kasi ang egotism sa talk, di ba? So, talk. So either pinupuri natin yung sarili natin, or may kausap tayong iba pero gusto natin tayo yung pinag-uusapan. Tayo yung topic palagi. So yung dominant self
talking. It betrays lack of genuine interest in others. Dahil sa pride natin, ina-assume palagi natin na ang gustong pag-usapan ay tayo. Ina-assume kaagad natin na ang topic ay ako at sinisik din natin na maging interesado yung iba sa atin. Ayan yung nangyari kay Haman sa Esther chapter 6. I-search ko dito, tapos ilagay ko si Haman sa Esther chapter 6. Verse 6. Ayan, si Haman. Naalala nyo si Haman sa Book of Esther. Itong si Haman sa Book of Esther, gusto niyang parangalan siya ng hari. Nung sinasabi na ni King Artaxerxes, merong isang tao na gusto kong pabuyaan, merong isang tao na gusto ko talagang, what will I do to that kind of king, rather to that kind of person. Gusto ni ng hari na bigyan siya ng pabuya. Tinanong niya pa si Haman, anong tingin mo yung pabuya na ibibigay ko? Tapos sabi ni Haman, Panginoon, ay king, ilagay mo siya doon sa chariot mo, tapos iparada mo siya doon sa buong city para siya ay salubungin siya ng mga tao, purihin siya ng mga tao. Kasi iniisip ni Haman siya yon. Sabi niya, what should be done to the man whom the king delights to honor? Sabi ng king. Sabi ni Haman, sino pa ba? Sino pa ba yung tinutukoy niya kundi ako? Tama si Arvin, gahaman. Grabe naman. Wordplay yun. Sabi ang inisip ni Haman siya yun. Pero totoo si Mordecai yun. Kaya nung sinabi ng hari na sige, gawin mo yan kay Mordecai. Gulantang siya eh. Kasi akala niya siya yun. Hindi naman pala siya. Kaya nabaliktad, talagang yung reversal ng role nakita natin dito, 'di ba? So source ng symptom ng pride 'yon. Kaya ang dapat na mangyari sa atin ay maging interesado talaga tayo sa iba. Na kapag tayo nagkakaroon tayo ng usapan, maging interesado tayo sa sinasabi talaga ng mga kausap natin at hindi natin i-insert yung mga palagi sarili natin. May time naman talaga na dapat tayo ang pakinggan, may time talaga na ganon, pero hindi palagi. Hindi dapat tayo palagi yung topic of discussion. Okay lang kahit ang pinag-uusapan ay ideas. Okay lang ang pinag-uusapan ay nakikinig muna tayo sa kanila. Hayaan nating dumalo yung conversation kung saan yung dadaloy. It doesn't need to be na tayo yung topic palagi. Hindi yung pag nagkakaroon tayo ng conversation na ang word ay ako nga eh. Pag sinabi ako nga eh. Ayan. Parang hindi tayo makapaghintay na tayo naman yung maging topic ng discussion. So, mag-ingat tayo sa egotism because it can also be easily covered up by virtuous talk. Ibig sabihin, magaganda na bagay pero tungkol pa rin sa sarili. So, kapag ang pinag-uusapan ay nakikipag-usap tayo sa iba, virtuous talaga, mga mabubuting bagay talaga, pero tungkol pa rin sa sarili. Sabi ni Pastor Noel, maging maingat tayo dyan. Tapos, ang next naman ay yung word na ostentation. Itong word na ostentation ay mas may kinalaman sa showing off. Showing off ng personal glory to elicit admiration. Talagang tahasan, open na
pinapakita sa iba, pinapaalam sa iba para hangaan siya, purihin siya. So itong ostentatious attitude or ostentatious disposition, pwedeng iba-iba ito. Iba-iba yung maging itsura nito doon sa isang ostentate na isang tao. Sinabi ng Proverbs chapter 25 verse 14, like clouds and winds without rain is a man who boasts of a gift he does not give. So, may magkaiba dito na tendency ang mga lalaki at babae. Ang mga lalaki ay more ng pinagmamalaki ay ang kanilang work, ang kanilang mga career achievements. Ang mga babae naman, again, hindi sinasabi nito na walang babae na natetempt dito sa career achievements. Hindi sinasabi na walang lalaki na natetempt pag malaki ang external appearance. Meron yan. Pero more often than not, dahil yun yung glory talaga ng kalalakihan at glory ng kababaihan. Ang kababaihan naman, more often, sila ay tempted dito sa usapin ng pagmamalaki sa external appearance. Ayan. Kaya kung meron mang another side ng boasting ay yung self-pity. Kung merong mang self-pity ang mga lalaki, kapag wala sila, yun ay sa usapin ng trabaho. Bakit ang trabaho ko ay ganito, ganyan. Mga yung usapin ng success. Ayan, mas major yan sa kalalakihan. Kaya kapag may naabot naman ang kalalakihan, yun naman ang ipagmamalaki nila. Kapag ang mga kababaihan naman, ang more tempted sa usapin ng external appearance. Kaya pag wala sila noon, magkakaroon ng self-pity. Kapag meron sila noon, magkakaroon sila ng ostentation, magkakaroon sila ng pagmamalaki, yung pinagmamalaki yung kanilang external appearance. Ayan yung nangyari sa men, yung kay King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4. Umakyat si King Nebuchadnezzar sa kanyang parang terrace, tinignan niya yung kaharian, tapos pagtingin niya sa kaharian, ang sabi niya, eto yung mga ginawa ko. Ito yung achievement ko. Nag-glory siya sa Diyos. Ay, nag-glory siya sa sarili niya rather. Tapos, kinuha ng Diyos yung kanyang mental capacity. Yung kanyang katinoan. At naging para siyang hayop. Yun yung reason. Nagmalaki si Nebuchadnezzar. He was doing some ostentation na pinagmamalaki niya yung kanyang mga nagawa. Pinagmalaki niya yung kanyang achievement. Kaya kinuha ng Diyos lahat sa kanya para siya naging hayop. For 7 years. Kumain siya ng damo. Tapos saka later, binalik ng Panginoon yung kanyang sanity. Inalis yung sanity niya. So, sa mga kababaihan naman, sa 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4, doon naman ay sinabi ni Apostle Peter na wag dapat maging elaborate, focus sa external beauty, yung mga kababaihan, rather sa inward spirit of inward submissive spirit of gentleness. Yun doon sila mag-focus, sabi ni Apostle Peter. Kasi dito sila mas tempted na i-display para sila'y hangaan. Gusto ng mga lalaki, hangaan sila sa na-achieve nila. Gusto ng mga babae, hangaan sila sa kanilang mga kagandahan na appearance nila. Kaya ang makeup industry ay patok na patok talaga yan. Alam naman natin, hindi sapat na isa lang eh. Napakadami talaga. Hindi mo na, hindi ko alam kung kailangan ba talaga yung iba pa doon eh. Meron na sa kilay, meron pa sa blush on, meron pa sa pilik mata,
May lipstick na, may iba pa sa lipstick, may iba pa doon. For what? External appearance. So, alalahanin natin yung mga pag-show off. Ayan ay nag-overshadow yung glory ni Christ at ng gospel. Napakaganda ng sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Sabi ni Apostle Paul, for what we proclaim is not ourselves. Nandiyan na pala sa ano. Dito na pala sa presentation. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants, for Jesus' sake. Sinabi nila, pag nagpipreach sila, hindi nila pinipreach yung sarili nila. Hindi ang kwento nila ay tungkol sa sarili nila. Ang message ni Paul ay hindi si Paul. Ang message ng apostle ay hindi apostle. Sinasabi niya lang yun kapag kailangan. Sinasabi niya lang yun kapag very kailangan. Pero ang message ni Apostle Paul ay hindi si Apostle Paul. Hindi ang message ni John ay si John. Hindi ang message ni Peter ay si Peter. Hindi ang message ni Jude ay si Jude, ni James si James. No. Ang message nilang lahat ay si Jesus. Ganon din tayo bilang mga mananampalataya. Iba-iba tayo ng pagkatawag pero iisa tayo ng mensahe. Hindi ka man nagpipreach. Kahit hindi ka nagpipreach, ang message mo pa rin ay si Jesus. Hindi mo kailangan maging preacher para maging text mo ang 2 Corinthians 4:5. Your message is the Lord Jesus Christ. Ang message mo hindi dapat ikaw. Pag nasa bahay ka, hindi ikaw ang message mo. Pag nasa trabaho tayo, hindi ikaw ang message mo. Kapag nasa church tayo, hindi pa rin ikaw ang message mo. Kapag magkakaibigan, hindi sarili natin ang message natin. Ang message natin ay si Jesus. So, for us all ito, of course, yung context ay sa mga mangangaral, sa mga tagapangaral, pero it extends in application to us. So, let us not overshadow yung Panginoong Jesus sa mga gusto nating hangaan tayo. Dahil maaari at pwedeng mangyari yun. Di ba yung mga kwento tungkol sa mga preachers, kapag may nagpipreach tapos ang kwento nila wala nang kinalaman dun sa text. Sarili na lang nila, yung kinikwento nila, yung naranasan nila nung nakaraan. Ang sabi ng ibang mga reformed preachers, tabi. Huwag mo harangan si Jesus. Huwag ka humarang dun sa message. Huwag mo ilagay yung, huwag ka mag-photobomb. Ganun tayong lahat bilang mga mananampalataya. Ayan, kasi yung ostentation, it creates distance from fellow men. Itong opposite ng incarnation. At yung last na word na titignan natin ay yung word na censoriousness. Yung censure, yung word na censure yan. So, censoriousness. Ito naman, yung pagiging censuro, yung parang gusto nang se-censure ka palagi. Yan. Part yan ng boastfulness. Ibig sabihin, tinataas natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pagbababa sa iba. Out of contempt. Sa usapin ng ugali, sa Filipino, di ba, yung crab mentality. Gusto nating ibaba yung iba para tayo yung tumaas. Madalas yun ginagamit ng mga Pilipino sa attitude ng mga Pilipino na hindi nila kayang ipagmalaki yung kapwa nila Pilipino. Kapag may mga nagagawa naman ng mga tama at mabuti at marangal, hinihila nila pababa. Ayan. So, yun ay pagiging censoriousness. Nangyayari to kapag, sabi ni Pastor Noel, this is resorted when one cannot bear that the attention is focused on others. Hindi niya kaya, ayaw niya na iba yung hinahangaan. Ayaw niya na may ibang pinapalakpakan. Ayaw niya na may ibang in-honor
na pag may nakita siyang ibang kapwa niya na ino-honor, pinaparangalan, ayaw niya yon. Gusto niya ibaba yung ino-honor para siya yung ma-honor. Gusto niya yung iba ay hindi mag-glory. Gusto niya siya yung mag-glory. Gusto niya siya yung matataas. So, yun yung sense ng censoriousness. So, napakalaki nito na dapat nating isipin sa ating mga disposition, na ito ay evil na klase ng motive, na gusto natin tayo ay nagki-criticize for the sake na ibaba yung dapat i-honor at tayo yung maitaas. So, ang may dalawang binanggit dito si Pastor Noel na both may kinalaman sa pagiging judgmental. So, ibig sabihin pala, ang pagiging judgmental ay boasting. May kinalaman ito sa pagmamalaki. Ang pagiging judgmental, censorious, ay actually pagmamayabang. Dahil yung sense ng judgmentalism, pinapalaki niya yung maliit lang naman na fault ng iba. At hindi niya pinapansin yung malaki niyang fault. Yun yung sinabi sa Matthew, di ba? Matthew chapter 7. Yung sinabi sa Matthew chapter 7 na judge not lest you be judged. Tapos sinabi ng Panginoong Jesus doon na bakit mo sinisita yung puwing sa mata ng kapatid mo? Puwing lang yun, napakaliit. You can, hindi siya yung major na dapat pagfokusan. Pero yung maliit na puwing na yun, ang palaging sinisita. Sabi niya, samantalang ikaw ay merong troso sa mata. So, vivid imagery yan from the Lord Jesus. May troso sa mata at sinisita, yung merong puwing lang sa mata. Yan ay censoriousness. Sita ng sita, kahit pinamaliliit, merong mga kayang i-forbear. Meron namang mga pwedeng ipagpaliban. Hindi naman siya sobrang major na kailangang lahat ay bigyan ng pagpuna. So, yan ay sense ng censoriousness. O kaya naman, another sort of judgmentalism ay pag-act bilang lawgiver. Na parang tayo na yung judge. Ako na yung judge ng tama at mali. Ako na yung mag-judge, ako na yung magpapataw. Meron ng sense ng legalistic na application. Yan yung sinabi sa James, chapter 4, verse 11. Ayan. Basahin lang natin. Sabi sa James 4:1, do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Na parang mas mataas ang tinutukoy ay sila ng mga salita ng masasama tungkol sa mga kapatid. Ay sila ay inutusang gumawa or gawin yung batas, hindi maging mas mataas mismo sa batas. So when it comes to pagiging censorious, yung ganyang uri ng kasalanan na pagsita palagi, kailangan ang mangyari, conscious tayo sa ating sariling kasalanan and we are only privately admonitory of others. Kung meron tayong mga admonition, pag-correct, first, talk to that person. Privately. Ang correction ay private correction. Hindi kailangan public condemnation kaagad. Hindi, dahil yan yung nangyayari sa censorious. Gusto niya ibaba yung iba. Ang pinaka-motive niya ay masira yung pangalan ng iba. Hindi ma-honor, hindi ma-respect, hindi mabigyan ng tamang glory, kung hindi ibaba. Kung totoong concern natin, puntahan natin at kausapin natin at
At sabihin natin yung correction or yung admonition. Hindi yung ipopost agad sa Facebook, ay ganito. Nag-away sa pamilya, biglang, ay ganito. Ganito dapat ang mga magulang. Sabi ng anak na pinagalitan. Ay ganito yung mga kapatid, yung may away lang sa kapatid. Yung magulang, ganito dapat mga anak. Ayan. So, hindi. We privately admonish, and we should be conscious of our own sins. Ayan, pinaghugas lang ng plato, family problem na agad. Okay. Anyway, sige, sa last tayo. Sa last, ito naman yung thin line areas. Kasi pwedeng mag-cross between godly humility papunta naman sa sinful boasting na. It's very thin line. Napakadaling gawin yon. Na hindi malayo, hindi parang sobrang layo yung pagpapakumbaba sa pagpapamalas ng pagpapakumbaba sa makasalanang pagmamayabang. So dalawa ito. Una, sa giving of testimony. Kapag nagte-testify tayo sa tungkol sa Diyos, sa ginawa niya sa buhay natin, mga goodness, graces. Let us beware of self-display. So, kasi sinabing thin line kasi hindi mo malalaman Hindi mo kaagad makikita ano ba yung motive talaga? Sabi sa Psalm 666 verse 16, "Come and hear, all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul." Ang topic talaga na gustong pag-usapan ng psalmist ay anong ginawa ng Diyos sa kanya. So, ang kailangan ditong gawin ay maging maingat na hindi i-display yung sarili, kundi totoong motive ay parangalan yung ginawa ng Diyos. Pero hindi natin makikilatis yan Ang kailangan kumilatis niyan ay yung gumagawa. Ang kailangan kumilatis niyan ay yung mismong gumagawa. We cannot read motives. Tandaan natin yan. Ang nakakaalam ay siyang nagte-testimony. Siya ang nagbibigay ng patotoo sa Diyos. So, ang pangalawa ay yung leading authority. Lahat ng may authority ay dapat naman talagang gumamit ng authority. Ang mga pastor sa churches, ang mga nanay sa anak, ang mga tatay sa anak, ang mga husbands sa wife, ang mga officials, yan, tawag dyan, bigayan na nagpapasahan na sila ng COC, yung Certificate of Candidacy, yan, yung mga tatakbo bilang officials. Lahat yan, leadership o authorities. Pwede rin naman na employer ka. May leadership position ka rin. So yung mga leaders, dapat naman talaga na mag-exercise ng authority. Pero dapat may thin line ulit. Napaka-thin line pagtawid doon sa authoritarianism naman. Na labis-labis at out of bounds na paggamit ng kanilang authority lalo na sa self-gain at sa selfish gain. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 13:10, "For this reason I write these things while I am away from you, that when I come, I may not have to be severe in my use of authority, that the Lord has given me for building up and not for tearing down." Ang authority binigay hindi para magwasak, kung hindi para bumuo. Ang authority binigay hindi para i-tear down, kung hindi for the building up. May time na kung hindi sila susunod, kailangang gumamit ni Apostle Paul ng sharpness, severity. Kaya sabi niya, ayokong gawin ito sa inyo. Dahil ang pinaka-purpose ng apostolicity ko ay i-build yung church.
Pero kapag hindi pa rin sila sumunod, dun sa writing ni Apostle Paul, he will be forced to do and use his authority sa kanila. Pero hindi yun yung palaging ginagawa. Hindi ito yung palaging ini-exercise ni Apostle Paul. Actually, si Apostle Paul I think sa Philemon, sa Philemon nakasulat yun, sabi niya. Pwede niyang utusan si Philemon, pero hindi niya siya utusan si Philemon. Sabi niya, meron akong apostolic authority na utusan ka. Pero hindi ko gagawin yan kasi gusto ko gawin mo yan ng kusang loob. Yung pagtanggap kay Onesimus. So, dito may thin line sa proper use ng authority at sa authoritarianism. Now, ang pinaka-conclusion dito ni Pastor Noel ay huwag tayong hindi dapat hindi na natin gawin itong mga bagay na to. Hindi ibig sabihin na, naku, baka magmayabang ako, wag na akong magbigay ng testimony. Kami sa church, sa ARBC, meron kaming Thanksgiving hour. Ayan, twice a year, isa sa June, isa sa December. So baka may ilan sa inyo, ay ayokong mag-Thanksgiving kasi baka magmamalaki ako. Ay, hindi yun ang usapan. Ganon din naman sa mga authorities. Ay naku, baka pag nagkaroon ako ng position, nagkaroon ng authority, magmamayabang na ako, wag na lang. So imagine na lang, I want you to imagine, na wala nang gumawa nito. So sobrang takot, na as if hindi tayo makapagmayabang kung hindi natin gagawin to. Wala nang magte-testimony. Wala nang magte-thanksgiving. Wala nang magpapasalamat. Wala nang magte-testify sa goodness ng Diyos sa kanila. At wala na ring willing na maging authority. What will happen? Yung sabi ni Pastor Noel, do not restrain because of the peril, but do the ministry knowing the peril. Ito yung warning. Hindi ibig sabihin na hindi na natin gagawin, pero magiging maingat na tayo. Alam natin, dito may patibong. Dito may patibong. Dito merong pitfall. Mag-iingat tayo na hindi tayo tumapak sa pitfall. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo maglalakad. So, papasalamat tayo sa Panginoon nating Diyos ng Ebanghelyo dahil siya yung Diyos na pinakamataas, pero siya ay humble na Diyos. Do we realize that our God, walang mas mataas kaysa sa Diyos, pero siya ang pinaka-humble sa lahat. Buong creation, no one is higher than God, but no one is humbler than God. Sa sobrang mapagpakumbaba ng Diyos, ang una-una yung ginawa, kinausap tayo. Alam niyo ba na undeserving tayong kausapin ng Diyos? Pero sabi ng Confession of Faith, by condescension, He made a covenant with man. Nakipag-covenant pa lang siya kay Adam, covenant of works. Hindi siya covenant of grace. Covenant of works ay pagpapakumbaba ng Diyos. Nung kinausap niya pa lang tayo, nagpakumbaba na siya. Unworthy tayo. Napakababa natin para kausapin, para magkaroon ng care ang Diyos. Pero ang pinakil ng kanyang pagpapakumbaba ay walang iba yung kundi ang incarnation. Ang Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag, ang ikalawang persona ng Trinidad ay naging tao. Sabi ng Philippians chapter 2, ang Diyos ay naging tao. At hindi lang tao, naging servant. At hindi lang servant, namatay pa. Hindi lang namatay. Namatay pa ng worst. Anong klaseng humility? Anong klaseng opposite ng boastfulness? Yung meron ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang hindi siya nag-glory sa sarili niya. Hinihintay niya na i-glorify siya ng Ama. Ang Diyos Ama
hinihintay niya rin na i-glory siya ng anak. At ang Holy Spirit, hinihintay rin siya na i-glory siya ng anak. Ito yung Trinitarian God natin. At specifically, ang second person ng Trinity, siya'y nagpakumbaba para tayo maligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa pagmamataas ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa pagpapakumbaba ng Diyos. Karapat-dapat siya ng lahat ng pagsamba. Karapat-dapat siya, i-glory talaga siya. Pero ang nangyari sa kanya, he was humiliated. And bumaba siya sa state of humiliation. Pero after that humiliation, cross, burial, and he rose again. At doon, karapat-dapat ng papuri yung Panginoong Jesus sa lahat ng pagpapakumbabang ginawa niya. Whoever will exalt themselves, sila na mga tinataas yung sarili nila, will be abased. And those who will be humble themselves, they will be exalted. Sino ang tunay na nagpapakumbaba? Si Jesus. Kaya siya tinaas. Walang mas mataas sa kanya, sa kanyang mediatorial glory. So yan ang Diyos natin, ang gospel natin. It's a gospel of humility. At we must go and follow Him. Sige po, doon nagtatapos yung lecture natin.